Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang Part 2 superhero, action, adventure film na tinatawag na X-Men Days of Future Past. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. X-Men Days of Future Past ay nagsisimula ang kwento sa isang tagapagsalaysay na nagpapaliwanag na ang hinaharap ay puno ng digmaan, paghihirap, at pagkawala. Para sa mga mutant at pati na rin sa mga taong sumusubok tumulong sa kanila, patuloy silang lumalaban sa isang kaaway na hindi nila kayang talunin. Sa isang madilim na hinaharap noong 2023, makikitang ang mga truck ay basta na lamang nagtatapon ng mga bangkay ng walang anumang awa. Iniisip ng tagapagsalaysay kung nakatakda ba silang sirain ang kanilang sarili tulad ng napakaraming uri ng nilalang na nawala na sa mundo, o kung kaya ba nilang magbago at mag-evolve upang mabago ang kanilang kapalaran. Sa Moscow, biglang naglunsad ng air raid ang mga robot na Sentinel laban sa mga natitirang miyembro ng X-Men. Napansin agad ni Warpath ang paparating na pag-atake at binalaan niya ang grupo, kaya mabilis na nakapaghanda ang X-Men para sa labanan. Habang nagsisimulang mag-drill ang mga Sentinel papasok sa kanilang pinagtataguan, binago ni Colossus ang kanyang katawan at ginawa itong bakal, habang si Sunspot naman ay nagliyab sa apoy. Nagsimula ang labanan. Ngunit mabilis na nakuha ng mga Sentinel ang kalamangan dahil sa kanilang napakalakas na kapangyarihan. Madali nilang naitulak palayo si Colossus at napigilan nila ang mga pag-atake ni Sunspot. Samantala, ginamit ni Blink ang kanyang mga portal upang tulungan si Kitty Pryde na makatakas. Sinubukan ni Iceman na i-freeze ang isang Sentinel, ngunit sinipsip ng robot ang kapangyarihan ni Sunspot at ginamit iyon laban sa kanya. Isa pang Sentinel ang sumipsip ng kapangyarihan ni Iceman upang kontrahin ang apoy ni Sunspot, at dahil dito ay tuluyang nawasak sina Sunspot at Iceman. Habang nakikipaglaban si Colossus sa isa pang Sentinel, hinawakan ng robot ang kanyang kamay at sinipsip din ang kanyang kapangyarihan. Nang makita ng natitirang mga mutant kung gaano kalala ang sitwasyon, nagpasya silang isakripisyo ang kanilang sarili upang mabigyan si Kitty ng sapat na oras. Kailangan niyang maipadala ang kamalayan ni Bishop pabalik ng ilang araw sa nakaraan upang mabigyan ng babala ang grupo at matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa sandaling natutunaw na ng isang Sentinel ang pinto at handa ng umatake, sinabi ni Kitty dito na natapos na niya ang kanyang gawain. Ang pangyayaring ito ay umabot sa kamalayan ni Professor Xavier, at napaisip siya na kakaunti na lamang sa kanila ang natitira. Matapos maiwasan ang agarang panganib, umatras ang grupo papunta sa isang templo sa China kung saan muli silang nagtipon kasama sina Storm, Logan, Charles Xavier, at Eric Lehnsherr. Ipinaliwanag ni Kitty na sa tuwing umaatake ang mga Sentinel, si Warpath ang unang nakakakita sa kanila, at ipinapadala niya si Bishop pabalik sa nakaraan upang bigyan ng babala ang grupo. Sinusuri ni Blink ang susunod nilang pupuntahan, kaya nakakatakas sila bago pa dumating ang mga Sentinel. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Xavier na ang mga Sentinel ay orihinal na ginawa ni Dr. Bell Ivar Trust, isang kilalang taga-disenyo ng mga sandata noong early 1970s. Habang nagtatago, nagsagawa si Trust ng mga eksperimento sa mga mutant at ginamit ang kanilang kapangyarihan para sa kanyang pananaliksik. Nadiskubre ito ni Mystique, na tinuturing ni Xavier na parang sarili niyang kapatid, kaya hinanap niya si Trust sa iba't ibang panig ng mundo. Noong 1973, sa wakas ay natuntun niya ito at pinaslang. Ngunit hindi iyon nagdulot ng inaasahang resulta. Sa halip na mapigilan ang proyekto, nagkaroon pa ng dahilan ang gobyerno upang hulihin si Raven at magsagawa ng eksperimento sa kanya. Ginamit nila ang kanyang DNA upang makagawa ng mga Sentinel na kayang magbago at umangkop sa kahit anong kapangyarihan ng mutant. Dahil dito, nagmungkahi si Xavier na bumalik sila sa taong 1973 upang pigilan ang pagpaslang kay Trust at matigil ang paglikha ng mga Sentinel sa pinagmulan pa lamang nito. Sinabi ni Kitty na may limitasyon ang kanyang kapangyarihan, dahil kaya lamang niyang magpadala ng isang tao pabalik sa nakaraan ng hanggang isang buwan. At kahit subukan pa niya, kung babalik sila ng ilang dekada ay maaaring ikamatay ni Xavier. Nagboluntaryo si Logan, dahil ang kanyang kakayahang mabilis na maghilom ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makaligtas sa paglalakbay na iyon. Binalaan ni Bishop na napakalaki ng panganib ng misyon na ito. Maaari nitong tuluyang baguhin ang takbo ng kasaysayan, at posibleng mangyari na ang ilan sa kanila ay hindi na maisilang.
Ngunit sinabi ni Storm na kailangan nilang magpasya kung gusto ba nilang wakasan ang digmaang ito, o patuloy na lumaban hanggang sa mamatay silang lahat. Humingi si Xavier ng sakripisyo mula sa kanila, hindi para sa sarili nilang kapakanan, kundi para sa mas magandang kinabukasan ng iba. Sa huli, pumayag ang grupo. Nagsimula silang maghanda, at sinabi ni Xavier kay Logan na dahil wala pa siyang kapangyarihan noong 1973, si Logan ang kailangang kumbansihin siya. Idinagdag naman ni Eric na siya ang nagdala kay Mystique sa mas madilim na landas. Kaya kailangan ni Logan na makipagtulungan kina Xavier at Eric, kahit na matagal nang may alitan ang dalawa sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Kitty kay Logan na siya lamang ang makakaalala na nabago ang kasaysayan. Para sa lahat ng iba pa, ang bagong timeline na mabubuo ang tanging realidad na kanilang makikilala. Pinayuhan sila ni Iceman na kumilos agad, dahil anumang oras ay maaaring matunten sila ng mga Sentinel. At kapag abala si Kitty, hindi na sila makakatakas sa pagkakataong iyon. Nagising si Logan sa taong 1973 habang nakahiga sa tabi ng anak na babae ng kanyang amo. Biglang pumasok ang mga gwardya upang bugbugin siya, na agad na uwi sa isang matinding labanan. Get out of here, sweetheart. Yeah. We're gonna take care of this comedian. No, you're not. Because of these. Isa-isa silang tinalo ni Logan, kinuha ang susi ng kanilang sasakyan, at umalis. Samantala, nagdedebate ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan tungkol sa pangangailangang lipulin ang mga mutant. Ayon sa kanila, kung talagang umiiral ang mga mutant, ibig sabihin ay matagal na silang namumuhay sa gitna ng mga tao nang hindi napapansin, habang ang Amerika ay mayroon ng tunay na mga banta tulad ng mga Russian at Chinese na dapat pagtuunan ng pansin. Ipinresente ni Truss ang isang disertasyon na isinulat ng isang mutant na estudyante, na tumutukoy sa mga tao bilang mga tagalabas o ibang uri ng nilalang. Sinasabi rin dito na tulad ng pagmamaliit ng Amerika sa mga Vietnamese na nauwi sa matinding kapahamakan, ang pagmamaliit sa mga mutant ay maaaring humantong sa digmaan mismo sa kanilang mga kalsada at tahanan. Samantala, nagkunwari si Mystique bilang isang mataas na opisyal at pumunta sa isang US military camp sa Vietnam upang palayain ang kapwa niyang mga mutant mula sa mga tauhan ni Truss. Ibinunyag niya ang kanyang tunay na anyo at nakipaglaban sa mga sundalo, habang ang ibang mga mutant ay sumama rin sa labanan. Sama-sama nilang napabagsak ang mga kalaban, at sinabi ni Mystique sa kanila na umalis na agad. Pagkatapos nito, muli siyang nagpalit ng anyo at naging colonel upang may sakay ang mga mutant sa isang eroplano. Inanyayahan siya ng mga mutant na sumama sa kanila, ngunit tumanggi siya at sinabi na hindi pa tapos ang kanyang digmaan. Samantala sa US, dumating si Logan sa mansion kung saan sinalubong siya ni Hank. Ipinaliwanag ni Hank na matagal nang isinara ang paaralan dahil sa digmaan at tumanggi siyang papasukin si Logan. Ngunit pinilit ni Logan na makapasok at sinabi kay Hank na sa hinaharap ay magiging mabuti silang magkaibigan. Nang pigilan siya ni Hank, sinuntok siya ni Logan. Dahil dito, nagbago ang anyo ni Hank at naging beast, pagkatapos ay humatake. Ngunit dumating si Xavier, na noon ay nalulong na sa pag-inom, at pinatigil ang kanilang away. Inutusan ni Xavier si Logan na umalis, ngunit iginiit ni Logan na si Xavier mula sa 50 years sa hinaharap ang nagpadala sa kanya. Tinuwanan lamang ito ni Xavier. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, sinabi ni Logan na nakuha ni Xavier ang kanyang kapangyarihan noong siya ay 9 years old pa lamang, at natuklasan niya na kaya niyang magbasa ng isip nang siya ay 12 years old. Dahil dito ay napukaw ang atensyon ni Xavier, at tinanong ni Hank kung paano konektado si Raven sa lahat ng ito. Ipinaliwanag ni Logan na ginamit bilang sandata ang DNA ni Raven upang makalikha ng mga Sentinel. Sa simula, mga mutant lamang ang kanilang target, ngunit kalaunan ay sinimulan nilang tukuyin pati ang mga taong may potensyal na magkaroon ng mutant na anak, pati na rin ang mga taong sumusubok na protektahan ang mga mutant. Nanatiling nagdududa si Xavier at sinabi na kahit pumayag pa siyang tumulong, wala rin itong magiging epekto dahil hindi makikinig sa kanya si Raven. Binanggit ni Logan na kakailanganin nila ang tulong ni Eric, na ikinatawa ni Xavier.
Ngunit pinaalala ni Logan kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Gayunpaman, tila wala nang pakialam si Xavier sa lahat ng ito, kaya tahimik siyang umalis. Ipinaliwanag ni Hank na nawala kay Xavier ang lahat, si Eric, si Raven, ang kanyang mga paa, at maging ang kanyang paaralan. Dahil dito ay isinara niya ang sarili sa mundo at nagsimulang gumamit ng isang serum na paminsan-minsan ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang makalakad, ngunit kapalit nito ay humihina ang kanyang kakayahang telepathic. Samantala, naalala ni Xavier kung paano niya ipinangako noong bata pa siya na palagi niyang paprotektahan si Raven. Dahil dito, nagpasya siyang tulungan si Logan, umaasang muli niyang makakasama si Raven. Ibinunyag niya na si Eric ay nakakulong sa isang silid na gawa lamang sa konkreto at buhangin, at ito ay nasa 100 floors sa ilalim ng isa sa mga pinakamahigpit na binabantayang gusali sa buong mundo. Nakulong siya roon matapos siyang akusahan na pumatay kay President John F. Kennedy. Sinabi ni Logan na may kilala siyang makakatulong sa kanilang pagtakas mula sa kulungan, ngunit aminado siyang hindi niya alam kung paano ito makokontak sa panahong wala pang internet. Samantala, nagpalit ng anyo si Raven at ginaya ang hitsura ni Trust upang makapasok sa kanyang opisina. Isa-isa niyang sinuri ang mga dokumento sa mga file nito, at pagkatapos ay inutusan niya ang sekretarya na i-type ang travel itinerary ni Trust upang matiyak na wala siyang makakalimutang detalye. Samantala, natunton ni Logan si Peter Maximoff, isang mutant na may napakabilis na bilis, at humingi siya ng tulong para sa pagtakas sa kulungan. Pumayag si Peter, karamihan ay dahil sa kasabikan sa magiging pakikipagsapalaran. Agad na sumama ang grupo sa isang public tour sa Pentagon. Habang isinasagawa ang kanilang plano, pinahina ni Hank ang mga security camera, habang palihim na dumaan si Peter sa mga gwardya. Narating niya ang selda ni Eric at binasag ang salamin sa pamamagitan ng pag-vibrate ng kanyang mga kamay sa napakabilis na bilis. Pagkatapos ay maingat niyang hinawakan si Eric sa leeg upang maprotektahan ito mula sa matinding puwersa ng biglang paggalaw. Pagkabukas ng selda, mabilis na dumaan si Peter sa 20 gwardya at agad tumakbo papunta sa elevator. Kasabay nito, pinaandar ni na Xavier at Logan ang water sprinklers ng gusali, na nagdulot ng evacuation sa palapag na iyon sa ilalim ng dahilan na ito ay bahagi ng safety protocol. We are Special Operations here to get you to the third floor. Oh, I'm sorry. Are we finished? Pagdating ni na Peter at Eric sa palapag, sinuntok ni Xavier si Eric at pananggakuan niya itong hindi papatay ng sinuman. Ngunit maya-maya, dumating ang humigit kumulang 20 gwardya at naghanda na silang magpaputok. Ginamit ni Eric ang kanyang kapangyarihan upang itulak sila palayo, na siyang nagudyok sa mga pulis na magpaputok. Si Peter, na kumikilos sa napakabilis na bilis, ay kalmadong inayos ang buong sitwasyon. Isa-isa niyang iniba ang direksyon ng mga bala at inilagay sa tamang posisyon ang mga tao upang walang masaktan. Sa huli, ang mga gwardya ang mismong nataman ng sarili nilang mga bala, at dahil sa kaguluhan ay nakatakas ang grupo. Nagpasalamat si Xavier kay Peter sa kanyang tulong, at nagtanong si Peter kung bakit sila papunta sa Paris. Habang nasa eroplano, sinabi ni Logan kay Eric na siya ay mula sa hinaharap. Tinanong naman ni Eric si Xavier kung paano niya nawala ang kanyang kapangyarihan. Nagulat si Eric nang malaman na kusang isinuko ni Xavier ang kanyang kapangyarihan upang makalakad siya. Pinuna ni Eric ang desisyong iyon, ngunit itinuwid siya ni Xavier at sinabi na hindi niya kinuha ang serum upang makalakad. Kinuha niya ito upang makatulog. Lalong uminit ang tensyon, at hinawakan ni Xavier si Eric sa kwelyo habang inaakusahan siyang iniwan siya. Ngunit gumanti si Eric at sinabing si Xavier ang tunay na umabandona sa kanilang mga kapatid na mutant, habang pinapatay at pinagsasailalim sa mga eksperimento ang mga ito. Samantala sa Paris, ginaganap ang isang pagdiriwang kung saan nag-toast ang mga Vietnamese generals para sa kanilang tagumpay laban sa United States. Napansin ni Raven ang isang general na tumingin sa kanya, at pagkatapos ng party ay isinama siya nito sa isang apartment. Doon, sinakal niya ang general at kinuha ang imbitasyon nito para sa summit. Samantala sa eroplano, sinubukan ni Eric na maglaro ng chess kasama si Xavier, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos ay inamin ni Eric na hindi niya pinatay si President John F. Kennedy. Ayon sa kanya, kumorba ang bala dahil sinusubukan niya itong iligtas. Idinagdag pa niya na si Kennedy ay isang mutant.
Tinanong ni Xavier ang tungkol kay Raven, at sinabi ni Eric na siya ay malakas at mas determinado kaysa dati na protektahan ang kanyang mga kapwa mutant. Kinabukasan, nagtipon ang mga diplomat mula sa iba't ibang bansa upang markahan ang pagtatapos ng pakikilahok ng militar ng Amerika sa Vietnam. Bago magsimula ang summit, kinausap ni Truss ang mga matataas na opisyal ng Vietnam at binalaan sila tungkol sa isang bagong kaaway na kayang gawing walang silbi ang karaniwang mga hukbo. Upang manalo laban sa banta na iyon, iminungkahi niya ang paggamit ng mga Sentinel, na may kakayahan na parang isang Harrier jet at kayang magpaputok ng 2,000 na bala bawat minuto. Binigyang diin ni Truss na ang tunay na kakaiba sa mga Sentinel ay ang kakayahan nitong matukoy at targetan ang mutant X-Gene. Hindi ito tutunog maliban na lamang kung may matukoy na mutant. Upang patunayan ito, pinaandar niya ang isang aparato. Ngunit bigla itong nagsimulang tumunog. Dahil naniwala siyang may mutant sa loob ng silid, itinuro ni Truss ang aparato sa isang general, na agad nagdulot ng pagkabahala sa lahat ng naroon. Sa sandaling iyon, ibinunyag ni Mystique ang kanyang tunay na anyo at inatake ang mga gwardyang humahawak sa kanya. Nagawa niyang mapabagsak ang karamihan sa kanila. Ngunit nang dumating sina Xavier at Eric, may isang gwardya na naghagis ng mga cable na may kuryente patungo kay Mystique. Ginamit ni Eric ang kanyang kapangyarihan sa metal upang ibalik ang mga cable at nailigtas siya. Mabilis na lumapit si Xavier kay Raven at nangakong paprotektahan siya. Ngunit biglang kumuha si Eric ng baril at itinapat ito sa kanya. Sa sandaling malapit na siyang magpaputok, itinulak siya ni Hank palayo. Gayunpaman, ginamit pa rin ni Eric ang kanyang kapangyarihan upang paputukin ang baril. Kumorba ang bala patungo kay Raven at tumama sa kanyang binti. Ngunit agad siyang tumalon palabas ng bintana at bumagsak sa gitna ng mga tao sa labas, dahilan upang ilabas ng mga nakasaksi ang kanilang mga telepono at i-record ang pangyayari. Samantala, si Logan ay pansamantalang nawalan ng kontrol dahil sa trauma mula sa pagkakuryente. Some of them finished what we started, Wolverine! He's slipping back. I'm losing him. Nang muli siyang magkamalay, nakatakas na si Truss at hinabol naman ni Eric si Raven. Natunton ni Eric si Raven at hinayla siya pabalik sa pamamagitan ng magnetikong paghila sa bala mula sa kanyang binti. Habang inaalis niya ito, si Logan, na nalilito at disoriented, ay nagsimulang magtanong kung bakit siya naroon at kung sino ang mga taong nasa paligid niya. Inutusan ni Xavier si Hank na pigilan si Eric habang siya naman ang mag-aalaga kay Logan. Tumalon si Hank pababa at sinugod si Eric, itinulak ito sa isang malapit na fountain at halos malunod. Bilang ganti, sinimulan ni Eric na hilahin ang lahat ng malapit na sasakyan at mga metal na bagay papunta sa kanya, na nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Ngunit dahil dito ay nagkaroon ng sapat na oras si Mystique upang makatakas. Samantala sa hinaharap, nasugatan si Kitty dahil sa matinding hirap ng pagpapanatili sa kamalayan ni Logan sa nakaraan. Habang nakalubog pa rin si Eric sa fountain, ginamit niya ang metal nito upang hilahin palayo si Hank at tumayo. Ngunit agad siyang napalibutan ng mga reporter na walang tigil sa pagkuha ng litrato. Bagamat nakalaya si Hank at nakatakbo palayo, tuluyan ang nalantad sa buong mundo ang mga mutant. Habang umiiyak sa sakit, sinabi ni Kitty kay Xavier na nagawa niyang panatilihin si Logan sa nakaraan. Samantala, sinabi ni Logan na nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa isang taong magdudulot sa kanya ng matinding sakit sa hinaharap, na siyang dahilan kung bakit siya pansamantalang nawalan ng kontrol. Dahil dito, pinayuhan siya ni Xavier na umalis agad sa lugar na iyon. Ipinapakita sa mga balita na ang Paris Peace Accords ay nagambala ng mga hindi kilalang umaatake na hindi pa kailanman nakita ng mundo, na nagdulot ng matinding hysteria sa mga tao. Kinumpirma ng mga opisyal ang pagtakas ni Eric at ang tila koneksyon nito kay Raven. Habang sinusubukan ng mga pinuno ng mundo na unawain ang sitwasyon, sumingit si Truss at sinamantala ang pagkakataon. Nakumbinsi niya si President Nixon na aprubahan ang Sentinel Program. Partikular pang hiniling ni Truss na kapag nahuli si Mystique, dapat itong dalhin sa kanyang laboratorio para sa pananaliksik. Samantala, si Raven ay nagpapagamot ng sugat habang may nurse na nagbabalot sa kanyang binti. Habang nanonood siya ng balita, narinig niya ang nurse na naaawa sa mga mutant at nagtataka kung mayroon ba silang
mga pamilya. Tahimik na kinumpirma ni Raven na mayroon nga. Samantala, pinag-aaralan ni Eric ang mga detalye ng Sentinel program at napansin niyang nakolekta na ng mga tauhan ni Truss ang DNA ni Raven mula sa dugo na tumulo sa kalsada. Pagkalipas ng ilang oras, habang naglalakad siya sa subway, bigla siyang hinablot ni Raven na nagkunwaring isang matandang lalaki. Binalaan niya si Eric na huwag itong kikilos kahit kaunti, kung hindi ay sasaksakin niya ito. Tinanong niya kung bakit niya sinubukang patayin siya. Ipinaliwanag ni Eric na nakatanggap sila ng mensahe mula sa hinaharap na nagsasabing mauubos ang buong komunidad ng mga mutant kapag nakuha ni Truss ang DNA ni Mystique. Inamin niyang huli na ang lahat at sinisisi niya ang sarili. Ngunit sinabi rin niyang hindi sapat ang pagpatay sa isang tao upang manalo sa digmaang ito. Samantala sa X-Mansion, nagsisimula nang mawala ang epekto ng serum ni Xavier. Dahil dito, napasigaw siya sa matinding sakit habang muling bumabalik ang mga boses sa kanyang isipan. Nagmadaling kumuha si Hank ng panibagong serum, ngunit pinigilan siya ni Logan at sinabi na kailangan nila ang kapangyarihan ni Xavier upang mahanap si Raven. Nang bumalik si Hank, handa nang mag-inject si Xavier ng serum. Ngunit bigla siyang tumigil at hiniling kay Hank na tulungan siyang makaupo sa kanyang wheelchair. Sa ibang lugar, labis na nabighani si Truss sa DNA ni Mystique. Sinabi niya sa kanyang koponan na nasa kanya ang susi sa mismong pinagmulan ng mutation. Iginiit niyang kailangan nila ng mas marami pang sample ng kanyang dugo at tissue. Ang layunin niya ay lumikha ng mga Sentinel na hindi lamang makakakita ng mga mutant, kundi kaya ring umangkop at gayahin ang anumang kapangyarihan ng mutant. Ayon sa kanya, maaaring maging kaligtasan ng sangkatauhan ang mga mutant kung magagamit sila upang pag-isahin ang mundo laban sa iisang kaaway. 2 hours bago ilipat ang mga prototype ng Sentinel, lihim na pumasok si Eric sa pasilidad kung saan ginagawa ang mga Sentinel. Samantala, bumaba si Xavier sa X-Lab upang gamitin ang Cerebro. Ngunit nang subukan niya itong gamitin, hindi niya kinaya ang lakas ng koneksyon at napasigaw siya sa matinding sakit habang nababasag ang salamin sa paligid ng Cerebro. Sinuri ni Hank ang generator, ngunit inamin ni Xavier na hindi na niya kayang gamitin ang kanyang kapangyarihan dahil nanggagaling ito sa loob niya. At sa ngayon, pakiramdam niya ay wala ng laman ang kanyang pagkatao. Nalungkot si Xavier at sinabi niyang maling tao ang kanilang ipinadala. Sumang-ayon si Logan at ipinaliwanag na si Xavier talaga ang dapat na bumalik sa nakaraan, ngunit si Logan lamang ang kayang makaligtas sa pisikal na paglalakbay. Sinabi ni Logan na hindi niya kayang tulungan si Xavier sa paraang iyon, ngunit iminungkahi niyang silipin ni Xavier ang kanyang isipan at kumonekta sa kanyang sarili mula sa hinaharap. Ginawa ito ni Xavier. Sa kanyang isipan, nagpakita ang Xavier mula sa hinaharap at sinabi sa kanyang mas batang sarili na yakapin niya ang sakit, dahil ito ang magpapalakas sa kanya ng higit pa kaysa dati. Hinikayat din siya nitong muling magkaroon ng pag-asa, dahil kailangan siya ng lahat. Pagbalik ni Xavier mula sa pangitaing iyon, nagpasya siyang subukang hanapin muli si Raven. Samantala, tumalon si Eric sa ibabaw ng tren na nagdadala sa mga Sentinel at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang mga riles. Pagkatapos, nilagyan niya ng metal ang mga Sentinel upang makontrol niya ang mga ito mula sa loob. Samantala sa taong 2023, lalong lumalala ang kalagayan ni Kitty habang patuloy siyang dumudugo. Kaya iminungkahi ni Iceman na dalhin nila si Rogue upang palitan siya. Iginiit ni Xavier na matagal nang patay si Rogue, ngunit ibinunyag ni Iceman na buhay pa siya at nakakulong sa loob ng Cerebro. Iyon ang nag-iisang lugar kung saan hindi kayang maabot ng isip ni Xavier mula sa labas, at doon siya kinukulong habang isinasailalim sa eksperimento upang magamit ang kanyang kapangyarihan na sumipsip ng kakayahan ng iba. Sandaling natahimik si Xavier, pagkatapos ay sinabi niya na gaano man kahigpit ang pagbabantay sa Cerebro, alam pa rin niya ang mga lihim na daanan papasok sa sarili niyang bahay. Dahil dito, naghanda ang grupo upang iligtas si Rogue at mailigtas si Kitty. Samantala sa 1973, ginagamit ni Xavier ang Cerebro at sa wakas ay natuntun niya si Raven sa isang airport. Nakiusap siya na bumalik na ito sa kanilang tahanan. Ginamit niya ang iba't ibang tao upang iparating ang mensahe kay Raven na ang pagpatay kay Truss ay magsisimula lamang ng walang katapusang landas ng pagpatay sa panig ng mga mutant at mga tao. Ngunit hindi niya hinayaang makapasok si Xavier sa kanyang isipan. Nagpa siya ang tatlo na magpahinga muna sa gabing iyon at hanapin si Raven kinaumagahan. Ngunit kalaunan sa gabi, bigla siyang dumating sa bahay habang natutulog si Xavier. Habang ginagamot ni Hank ang sugat sa kanyang binti, sinabi ni Raven na hindi dapat gumagamit si Hank ng mga serum upang pigilan ang kanyang mga likas na hayop na pagnanasa. Sinabi niya na dapat ipagmalaki nila ang pagiging mutant. Samantala sa 2023, pumunta sina Xavier, Eric,
at Iceman sa X-Mansion. Doon ay nagawa ni Eric na sirain ang mga pinto upang makapasok sa Cerebro at mailigtas si Rogue, nakahalintulad ng nangyari kay Eric noong 1973 nang mabutas niya ang seguridad at makuha muli ang kanyang helmet. Ngunit natunton sila ng mga Sentinel at naghagis ng mga firebomb kay Iceman, na sinubukang gambalain ang mga ito. Pagkatapos ay tinarget ng mga Sentinel ang mga gas pipe, dahilan upang sumabog ang buong lugar at ikamatay ni Iceman, ngunit nagawa nitong mailigtas sina Eric at Rogue. Nakarating si Rogue sa templo at pinalitan niya si Kitty upang makapagpahinga ito. Samantala sa 1973, nagkunwari si Mystique bilang si Xavier at sinira ang kagamitan ng Cerebro. Nagising si Logan na naririnig ang boses ni Rogue sa kanyang isipan. Ngunit sinabi ni Hank na naroon si Raven kanina, at hindi niya ito napigilan. Nadismaya si Xavier dahil naniniwala siyang wala na silang paraan upang mahanap si Raven. Ngunit sinabi ni Hank na nakita niya sa balita ang tungkol sa pagpupulong sa Washington tungkol sa mga Sentinel. Dahil dito, iniutos ni Xavier na ihanda ang eroplano upang pumunta sila roon. Sa mismong kaganapan, ipinakita ni President Nixon ang mga Sentinel habang hinahanap ng tatlo si Raven. Ngunit biglang lumitaw si Eric sa kalapit na stadium at itinaas ito. Pagkatapos ay pinaandar niya ang mga Sentinel at pinaputukan ang mga tao. Dahil dito, inilipat ang lahat ng matataas na opisyal sa isang lihim na bunker, at si Raven na nagkunwaring isang opisyal ay sumama sa kanila pababa. Ginamit ni Eric ang stadium upang harangan ang White House at iniutos sa bawat Sentinel na bantayan ang paligid. Samantala sa 2023, natunton ng 12 na malalaking barko ng mga Sentinel ang mga mutant sa templo at sinalakay sila. Sa simula, ginamit ni Eric ang kanyang kapangyarihan upang pabagsakin ang isang sasakyang panghimpapawid at ibagsak kasama nito ang mga Sentinel. Ngunit nasaksak siya sa proseso, at maya-maya ay marami pang Sentinel ang gumapang pataas. Sinaksak nila si Storm at naglunsad ng maraming pag-atake kina Bishop at Sunspot, dahilan upang isipin ni Xavier na iyon na ang katapusan. Samantala sa 1973, iniutos ni Eric sa mga Sentinel na salakayin si Hank at tinusok niya si Logan ng bakal bago ito ihagis sa ilog. Sa loob ng bunker, nagsimulang tumunog ang mutant tracker ni Truss. Inilabas ni Mystique ang kanyang baril upang patayin siya. Ngunit agad siyang tinutukan ng baril ng mga opisyal. Agad na iniutos ni Truss sa kanila na huwag patayin si Mystique dahil kailangan niya itong buhay. Biglang ginamit ni Eric ang kanyang kapangyarihan upang hilahin palabas ng lupa ang bunker ng White House, binuksan ang lock nito, at itinuro ang lahat ng baril sa mga opisyal. Pagkatapos ay itinapat niya ang lahat ng kamera sa kanyang sarili, habang nakahiga roon ang sugatang si Xavier. Nagsalita si Eric sa buong mundo at ipinahayag na ang mga Sentinel ay ginawa upang lipulin ang mga mutant dahil natatakot ang mga tao sa kung ano ang naiiba sa kanila. Sinabi niya na tama lamang na matakot ang mga tao, dahil ang mga mutant ang magiging kinabukasan. Binalaan niya na sino mang manggahas na tumindig laban sa lahi ng mga mutant ay haharap sa kaparehong kapalaran ng mga taong nauna sa kanila. Ipinaliwanag niya na ang araw na iyon ay dapat sana'y pagpapakita ng lakas ng sangkatauhan. Ngunit sa halip, ipinapakita niya kung gaano kalaking pagkawasak ang kayang ilabas ng kanyang lahi. Hinimok niya ang kanyang mga kapatid na mutant na lumabas mula sa mga anino at itapon ang kanilang kahihiyan. Ayon sa kanya, dumating na ang kanilang panahon. Biglang lumapit si Raven na nagkunwaring si President Nixon at sinabi kay Eric na kung gusto nitong magbigay ng pahayag, siya na lamang ang patayin at hayaang mabuhay ang iba. Ngunit nanatiling walang pakialam si Eric. Mapanuyang sinabi niya na ang mga Sentinel ay hindi ginawa upang iligtas ang mga mutant, kaya bakit niya ililigtas ang mga tao? Habang papalapit ang isang Sentinel mula sa likuran, sandaling nawala ang atensyon ni Eric. Sa pagkakataong iyon, ibinagsak ni Raven ang kanyang anyong Nixon, inilabas ang isang plastik na baril, at pinaputukan si Eric. Napatigil siya sa pagkilos. At dahil dito ay nailigtas ang Pangulo at ang kanyang gabinete. Pagkatapos, itinutok niya ang baril kay Truss.
Ngunit sa sandaling malapit na siyang magpaputok, kinausap siya ni Xavier sa pamamagitan ng telepathy at nakiusap na huwag niya itong patayin. Sinabi ni Xavier na naniniwala siya sa kakayahan ni Raven na piliin ang awa kaysa sa paghihiganti. Samantala sa 2023, nilusob ng huling alon ng mga Sentinel ang templo. Isa-isa nang bumagsak ang mga natitirang mutant, at tuluyang nabasag ng mga makina ang gitnang silid kung saan naghihintay sina Rogue, Xavier, at Logan nang walang magawa. Sa sandaling ihahanda na ng isang Sentinel ang huling pag-atake, biglang tumigil ang lahat. Samantala sa 1973, ibinaba ni Raven ang kanyang baril at naglakad palayo. Ang kanyang pagpili ng awa kaysa pagpatay ay naipalabas sa buong mundo, at nagbago ang kwento. Nakita siya ng bansa hindi bilang banta, kundi bilang isang bayani na nagligtas sa buhay ng Pangulo at ng kanyang mga tagapayo. Sa 2023, muling nabago ang kasaysayan. Nawala ang mga Sentinel at naglaho ang mga mutant mula sa wasak na templo. Pinanood lamang ni Xavier habang umaalis sina Eric at Raven, at hindi niya sila pinigilan. Sa halip, pinanghawakan niya ang pag-asang balang araw ay magkakaisa silang muli upang lumaban para sa tamang dahilan. Nagising si Logan sa muling itinayong X-Mansion na ngayon ay masigla at puno ng buhay. Nagulat siya nang makita si Rogue, si Jean Grey, at maging si Scott Summers na nakatayo sa tabi niya. Ang paaralan ay puno ng mga estudyante at tila bumalik na ang kapayapaan. Natagpuan ni Logan si Professor Xavier sa kanyang opisina at sinabi niyang wala siyang maalala na nangyari matapos ang 1973, at ang huli niyang naaalala ay ang paglubog niya sa ilalim ng tubig. Ipinaliwanag ni Xavier na nailigtas si Logan ni Raven na nagkunwaring si Major William Stryker. Isinara ang Sentinel program at inaresto si Trust dahil sa pagbebenta ng mga lihim ng militar sa ibang bansa. Dagdag pa ng tagapagsalaysay na ang hinaharap ay hindi kailanman ganap na nakatakda, at kahit ang pinakamaliit na pagbabago ay maaaring magbago sa daloy ng kapalaran. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si John G. Joseph Lee, Bopo Lemuel, Vega Bator, Rafi Desen, DJ John Official, Francois Alvarez from Caloocan City, Jeffrey Armenio from Fairview, Quezon City, J.M. Lopez from Gensan, Lloyd Mendonce from Irosin, Sorsogon, Marlon Villaplana from Buena Vista, Quezon, Princess Alexandra Trusova from New Visayas Matina Aplaya, Davao City, at Shem Jonard Villamor from Manlilisid, Javier Leyte. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.